Hinandog niya sa atin boses ng mga kabataan at karamihan, kaya hinahangaan. Sa ilang taong termino niya'y nasubukan niyo kumilos. Aldrin, kaibigan natin, magandang hangarin, hinandog niya sa atin boses ng mga kabataan at karamihan, kaya hinahangaan. Sa ilang taong termino niya'y nasubukan niyo kumilos na. Honorable Alvin Soriano, present. Honorable Attorney Fernando Cortera, present. Honorable Attorney Fernando Isena, present. Honorable Court President Vito, Honorable Juby Priade, present. Honorable Christopher Romero, Honorable Chloe Meneses, present. Honorable William Maranta, Honorable Rosita Campos,
Honorable Juan Carlos Bautista, Mr. Chairman, your Honor, Mr. Prince, on the local conducted, the 10 members of the Sangguniang Bayan, duly declared by the people of the land and the board that the institutional procedures are present, including the one which is serving as secretary, Your Honor. With the majority of the members of the 18th Council of Sangguniang Bayan, I now declare the presence of a quorum. We will now proceed with the business for today. Mr. President. Yes, good afternoon, everyone. We go to item B of the preliminaries from the reading and approval of the minutes. And there will proceed to May 10, 2024, too many comments from my colleagues. There being that, I am moving for the approval of minutes and there will proceed of May 10, 2024, Has been moved and seconded that the minutes and the journal proceedings for May 10, 2024 regular session be approved. Are there any objections? Hearing none, the minutes and journal proceedings for May 10, 2024 regular session is now approved. Next item on the meeting, messages, communications, petitions, and memorials. There is the secretary. Yes, Your Honor, we just received a letter from the office of the mayor. As the text, as we just received this communication, minutes ago. Pero yung mga communication by it is a report of how the government has passed the outdoor assessment compliance with the government of the assessment compliance process of the offer which is available to do website under the reports and the seal of local governance. Signed Madam Mario we also received the request from the office of the mayor regarding the Farmers Rate and Farmers Rate Special Incentive Program for qualified employees. We also received another request from the office of the mayor regarding the confirmation of all the final year of the above as member of the board of the municipality of Manila. We also received another request which I have included in our agenda for this year regarding health security, liquidity, consideration for financial assistance for family and private that work with the respective direction of office. And another communication from the total regarding the availability in the last sa aming pagkakaroon sa bayan na namin inilip sa Sangguniang Bayan. Hindi po namin namin na ipangapit sa nagkaka na aming sulit o concerns na nabigyan ng institution ng Executive Department. Ganun pa man, kami nagpapasama sa pagbigyan po ng talaga sa aming buha. So, April 30, 2024. Masuk kayo, kami ay maraming sulit po at maraming salamat po. So, natin yung sign by the officials of the We don't usually do that. Yes, Your Honor. Are there any, Mr. Secretary? Yes, I'm sorry. We also received solution number 23 of Council of Three regarding the
Here's the celebration of their festivities. Barangay Pagkakit, and it is a very nice neighborhood in the center of Solution. We also see a corner dedicated for our culture along the Lubungan and Sia bypass lane, where holding of the first great fiesta, Barangay Festival, Barangay Balik, Balipan. And of course, big invitation to the Barangay Fiesta. That's all, Thank you, Mr. Eric. Yes, they are expecting that also the English communications. It's part of the networks of Yes, it has been moved and seconded that all the communications read by the Ethics Secretary be adopted in our regular session. Are there any objections? Seeing none, all the cases will be adopted. Mr. Clerk, I'm sorry, before we proceed, let me, on behalf of the 18th Council of the Sangguniang Bayan ng mga Land, binabati ko po buong MGU mga land sa ating pagpasa sa 2023 Good Financial House Meeting. Ito po ay mula sa DILG. Ang award na ito, again, ay mula sa Department of the Interior and Local Government. Kaya binabati ko po ang lahat ng bumubuo sa MGU mga land by our Mayor and all our local finance community. Congratulations. And as manifested by Councilor Dormes, the chairperson of the Committee on Public Transportation, we provide a copy of the letter given by the Torah Federation headed by its President Juan doon sa kanilang paunahin sa hindi nila pagdalo with the chairperson of the committee. Again, I will proceed, Mr. President. we proceed to item G of the rules of the transition to the central command in connection with the multiple complaints on the alleged poor services of St. Pedro, such as but not related to the treatment of our areas of our rules to complete our visitors. The second that all we suspend our guests. At this juncture, ladies and gentlemen, we acknowledge the presence of the management of the Central Government Elected Cooperative, CEPELCO, headed by the Stock Office Supervisor, Sir Joel Alcantara. Please stand to be acknowledged. Thank you. We also have the general manager of CEPELCO. We have Engineer Dr. Cruz. Engineer, good afternoon. We also have the head of LONS, Sir Sherwin Glenn, of course. Sir Sherwin, we also have the head of the manager of the NSD, of course, my good friend, Nina Reyes. We also have the operations manager of CEPELCO, Elisa Ronda. We also have the head of MRC, Sir Edmundo Cruz. Sir. And of course, we have the presence of the Barangay Council of Barangay Consortium. We have Puro Barangay, Lima Calvan, he's standing to recognize there. We also have Kagawad, Barangay Kagawad Consortium, Jose George Pavia, we also have the Barangay Council of Barangay Bantayan, Barangay Kagawad, Edwin De Leon, Kagawad Roberto Manawings, Kagawad Josephine Nakangka, and Kagawad Leon Dicario. Maraming bantayan, maraming salamat. And of course, we have a resident here. Of course, from mga land attorney, Maria Paz, Sir Abita, Attorney Balaga, of course, our staff from Sangguniang Bayan. We are also now live via my official Facebook page, Councilor Alvin Soriano. And before we actually have this
it was manifested by some of our community councilors to invite po yung ating Sinipeldo, no, to clarify some issues, no. This was actually indicated by the community chairman of the Committee of Public Utilities, Councilor Donald Meneses, together with all the members of the council. So, why don't we give our guests the opportunity to speak first, give us a message, or we directly ask our chairman to read the question? All right, perhaps we can ask yes, Joseph San, to give a background first. Councilor Meneses also. So as a committee on public utilities, I always that I work for them. So we have a dialogue with a simple management in the commission with multiple clients. So they added more services of simple such as, but not limited to frequent of clients in the different areas of our municipality. So, yan ang maraming open sa ating bayan dito sa ating bayan. Lalo na kagabi, we have almost, I think, 2 hours. Ang kagabi, bigla-bigla umilaw, nakatulog ka na, mag-switch, masisira ang aking appliances, kagaya ko, sabi ko, tapos nasabi na, sira. Yung mga aircon, ganun din, laging palit. Sa araw, ganun din, on-off. Tinatawag ko ang mga empleyado ko dahil napasok sila. Pagdating, walang kuryente. Ilang ang tawag ko na sinisildohan ko na walang ginagawa. Isa pa, yung mga electric poles, matagal na yan, ilang beses na palaging sinasabi sa State Telecom Management na i-relocate ang mga electric poles. Tapos na ang idea, nandun pa rin. Ang mga electric poles, halos sa gitna ng route widening sa alternate. Siguro, hindi kayo drug din nakikita nyo habang dumagaan kayo along the national highway, along the barangay roads, na nandyan, nagkakaroon ng aksidente. Mayroon lang nakabangga sa mga electric poles. Yung sinasabi ko noon pa, ilang dekada na, ilang taon ko na dito sa Sangguniang Bayan, mag-trickle pills na hanggang ngayon. Yung mga wire, hindi natin inabot ang 14 feet na vertical clearance. Lalo mga yun. Yung mga trucks, dumadaan sa barangay roads, ang baba ng mga kuryente. Pag nasagay, pag naputo yung kuryente, sino magbabayad? Yung may-ari ng truck, dapat hindi pa nagutang. Ng may-ari ng truck dahil hindi nakaabot sa vertical clearance ng kuryente. Tama? Tama ba? Parang spaghetti, kabit na kayo magkabit. Nang mga sa tama. Dapat sana po, ayusin natin ang trabaho natin sa aming bayan. Dahil tama ang pinapayag namin sa inyo. Pag hindi lang kapalit ng ilang araw ka, at hindi ka lang puputulin ang kuryente. Pero yung servisyo ng simple siguro ay napakaisa sa ibang nagsusupply ng kuryente sa isang bayan. Yung simple ko, pagtingin ko ay hindi maganda ang servisyo. Why? Bakit? Hindi maganda ang servisyo ng simple ko. Ang taas na ang kuryente ngayon, magkaroon din ang bayan natin. Sobrang taas na. Pero, tignan natin yung servisyo.
ganito ang nangyayari. So, dapat gawin natin maayos ang servisyo sa ating bayan. Hindi ba po, ano po ang masasabi ko sa inyo? Thank you po. Thank you, Councilor Joel Meneses. Yes, Councilor Attorney Joseph, sir. I would like to commend Councilor Joel Meneses for bringing this out in the open when he called with the cooperation of the members of Sangguniang Bayan to call out Sintelco on these matters because we have been experiencing some problems as stated by Councilor Joel Meneses. To summarize, yung unang point, yung poste sa highway. Pangalawa, spaghetti wires. I would like to add on the 2 points raised by Councilor Joel Meneses. Yung una, yung generation charge compared to other electric franchises. Kung mas mataas yung generation charge nila comparatively to other electricity franchises. Number 2, yung pag-maintain ng Sintelco, kung minsan kasi may mga brownouts and we would be told and we would be informed ahead of time by Councilor Alvin Soriano that there would be a maintenance by the Sintelco, by the NGCP, kaya magpa-brown out ng kalahating araw during the day. Could this be prevented? Number 4, fourth point, yung fourth point, yung fifth point, bakit may patay sindi na nangyayari? It would appear na sa dumarami ng consumers natin, nag-overload lagi yung generator. Why is Sintelco not anticipating the number of consumers para wala na yung mga patay sindi? Because I would just like to confirm this from Sintelco kung if there is a shortage of generators dahil as a result of this, nagpapatay sindi. These are points that we have discussed with Attorney Maria Paz Cayabyab, which she will also elucidate because she has an institutional knowledge on this matter. So we have 5 points, gentlemen, ladies. Yung poste na sinasabi ni Councilor Meneses, spaghetti wires, pangalawa. Yung bumabasa yung penmanship ko. Yung generation, generators na parang kulang. Pang-apat, yung blackouts, pag nag-maintain sila, bakit mahaba yung blackout, pwede bang iwasan? Pang-apat, yung generation charge. Why is Sintelco charging us higher compared to other corporations? 5 points na Mr. Presiding Officer. Thank you, Attorney Councilor Joseph Serra. May we ask our other members of the Sanggunian to give their insights first, or maybe directly call our representative from Sintelco to anyone to answer. We have the General Manager, Engineer Rodrigo Barbuster. Please take the podium. Thank you. Una-una po, magandang hapon po sa lahat. Unang-una po may po kami ng ang pangunan po ng Sintelco ay hinihingi ng pumanhin doon sa mga recently na experience po natin ng mga interruptions
because of this, the effect of this El Nino, napaka-init ng panahon at nag-shoot up po yung ating demand. In details po mamaya babanggitin ko po yung figures based on our economics. Unang-una po unahin po natin yung mga brownouts na nangyari itong mga nakaraang linggo. So, may mga, ang brownout po kasi ay nakakategorize po sa dalawa, yung scheduled at saka yung unscheduled. Yung scheduled po, ito po yung mga, mayroon tayong prior notice before po na magkaroon ng interruption. Ito ay manggagaling sa amin, sa local, sa Centelco at sa ating transmission company, ang National Grid Corporation of the Philippines. For the month of April, ay nagkaroon po tayo ng 4 na scheduled interruptions ng EGCP. At ito ay yung unang-una po, noong April 5, ay ito po yung sinasabi nating maghapon, yung 6 a.m. to 6 p.m. Ito po ay in-schedule po ng NGCP. At ang sumunod ng schedule po ay nung inilipat ang source ng Mangaldan from San Manuel NGCP substation papunta po dito sa Balinaw sa Tabanga. Dahil magkakaroon po sila ng upgrading doon sa facilities from San Manuel going to Mangaldan and San Jacinto substation ng dito. Pangatlo po ay nung nagkaroon ng 3 days after nung na-transfer po tayo sa Balinaw, ay nagkaroon ng hotspot yung line na along di San Manuel, Balinaw, Mangaldan, 69 TV lines. So, nag-schedule na ulit po sila ng madaling araw between 4 to 5 at saka 5 to 6 a.m. at PM. At yung sumunod po ay nito April po, May 14. Ito po ay 3 minutes. Ito yung nagkaroon ng patay din. Yung, kasi 3 minutes lang po yung pagitan. So nagkaroon ng briefing sa NGCP regard dito sa Balinaw. At ang huli po, though hindi po NGCP ito, ang trip po ay yung sa NGCP breaker Balinaw dahil yung nangyari po kagabi na malakas yung ulan at saka hangin doon sa may bandang Santa Barbara area, Malasiki, kung saan ay napiktuhan yung 69 kV line po na nagsusupply sa mga dam substation ng Centelco at San Jacinto substation ng Adipor. So, about 9:30 kagabi po ay nawalan ng ilaw at nagkaroon ng joint patrol ang mga field 99 lang po natin together with DCORP dito sa may bandang area nila ng Centelco dito po sa Mangaldan. So, after na ma-clear yung area ng yung line, ay na-energize po yung ating substation dito sa Mangaldan about midnight. 3 minutes after midnight po, kung magkaroon tayo ng ilaw. Yung mga other, yung local interactions po, coordinated sa ating mga facilities, yung nabanggit ko po kanina dahil sa pagtaas ng demand. For this month of half period ng April at saka nitong May, ay nag-poste po ng 3 megawatt increase ng demand ng ating bayan. Ito po ay extraordinary kasi previous years nakakaroon ng from
yung cold period hanggang March to May, ay nagkakaroon lang po ng 0.5 megawatt to 1 megawatt na increase ng demand. But for this year, because of the yung sobrang init po ay nag-post po tayo ng 3 megawatt increase doon sa demand, corresponding or equivalent to 30% ng ating regular or average load sa ating bayan. Nagkaroon po ng adjustment ng settings yung ating mga protective device para ma-address po yung pag-activate ng kanilang protective features pag nagkaroon ng significant increase ng demand kasi ang system po natin ay multi-ground. Pag nagkaroon ng malaking load sa kabilang linya at yung kabilang linya ay naiwanan sa average load, nagkakaroon po ng malaking unbalance at re-register sa substation natin doon sa ating breaker na nagkakaroon ng line to ground fault. So yun po yung i-adjust natin, i-configure natin yung ating settings para ma-address po yung ganong sitwasyon. Nagkakaroon din po nag-schedule din po tayo ng mga local interruptions para doon sa regular maintenance natin sa mga per barangay or clustered barangay. Ang pinakamahaba po nating local interruption na schedule ay last Wednesday nung nagkaroon po tayo ng clearing activity dito sa may population area kung saan yung isang puno doon sa may harapan po ng plaza nag-cause po ng interruption last week nung naputol sa gitna yung kahoy at dumagan doon sa gitna po ng shelter po. So yun po yung mga naging kadahilanan ng pagkaroon ng mga unscheduled interruptions po dito sa ating bayan. With regards naman po doon sa relocation ng poles, ang DPWH at ang ng Department of Energy ay mayroong joint circular na pinirmahan kung saan yung mga poste na affected ng road widening projects ay magkakaroon ng pondo o magbibigay ng pondo ang DPWH para ilipat po yung ating mga poste. Nire-recognize ng DPWH na yung ating mga poste na naipatay before within the or just outside the shoulder of yung mga national highways natin ay ginawa o naipatayo dahil ginamit yung right of way ng ating mga kalsada nung early stage po ng ating electrification program. Kaya nitong 2017, nung nagkaroon ng joint circular, ang ating dalawang ahensya ng gobyerno ay may kasunduan na magbibigay ng pondo o mag-allocate ng pondo ang DPWH para sa relocation po ng ating linya, considering na ang mga electric cooperative ay non-stop, non-profit, kaya kailangan ng ayuda o ng pondo para sa paglilipat ng mga poste. So kung mapapansin po natin, may mga portion na nailipat na yung mga poste na doon sa affected ng road widening. Yun po ay nakapag-release ang DPWH po ng pondo para gamitin yung sa paglilipat ng linya. So, lahat po ng mga poste natin na kailangan ilipat dito ay naka-inventory na po, nakasubmit sa DPWH yung barangays or line sections na may mga poste pa tayo sa mga shoulder para po mahalugitan ng pondo o mapaglaanan ng pondo at maumpisa na rin po natin yung paglilipat.
doon po sa Spaghetti Wires, may mga, siguro kung may mga barangay po tayo na may mga mababang linya, nandito po ngayon yung ating mga pang-power dito sa in charge dito sa mga udan para ma-inventory yung mga service drops na mababa. Pero kung mapapansin po natin, below, doon sa linya po ng kuryente, nandoon yung mga linya ng mga telecommunication cables. Yung sa internet, sa cable TV, at saka sa mga yung mga kable ng telepono po. So, kung may mga portion po na mababa or below doon sa vertical clearance, standard vertical clearance, yung linya po ng kuryente. So yun po yung kaya ng center po ng power natin na ilipat o iayos. Pero yung mga communication cables po ay hindi kami kumalaw dahil baka mapiktuhan din yung servisyo nila sa ating mga kababayan dito sa Pangagda. So, ang ginagawa po namin, pag nakakaroon ng mga replacement ng poles or transferring ng poles, ay nakikipag-coordinate po kami sa kanila para ilipat yung mga facility o yung mga cable doon sa bagong location ng mga poste. Doon po sa generation charge na nabanggit po kanina, ang mga utilities ay binigyan mandato before to contract with generating companies, existing generating companies, yung may mga physical generating plants. So ang simple ko po, way back 2014 ay nagpagkontrata sa solar power plant under San Miguel Energy Corporation. During that period, ang rate ng Sintelco ang may pinakamababa sa buong region. Dahil ang coal before ay base load coal o yung tinatawag nating fuel ng mga base load plants. Kaya mula 2014 hanggang pandemic, kung makikita po natin, mababalikan natin yung generation rate po natin ay medyo mas mababa kaysa sa mga katabi natin mga utilities. Nung nagkaroon po ng shortage or high demand ng coal dahil sa epekto ng giyera ng Ukraine at saka ng Russia, ay napiktuhan po yung presyo ng generation charge po natin dahil ang generation sector ay deregulated. Pinag-privatize ng gobyerno yung mga generating assets o generating plants under NPC o PISAM para i-reflect yung purpose of generation. Kaya ito po ay not-regulate. Kagaya po ng mga fuel products po natin, yung gas products, yung diesel, gasoline, and others. Deregulated po. At ito ay dictated doon sa price sa world market. So ganun din po yung coal. Nung nagipagkontrata po tayo sa San Miguel, ang coal price per metric ton ay about 89 pesos lang. Pero nung kasagsagan ng giyera ng Ukraine at Russia ay umabot po ng $480 per metric ton. So ganun po kataas yung naging presyo ng fuel para po makapag-generate ng electricity yung ating kakontratang planta. At ito ay magtatapos itong taon, yung kontrata na yon. So ang Sintelco po ay ongoing yung conduct ng competitive selection process para sa kanyang susunod na 10 years or 15 years na supply ng kuryente. At ito po ay open technology. Ibig sabihin po, hindi ito ay naka-stick sa
sa coal o sa natural gas, kundi open technology po. Kung ano yung existing plant po na nag-generate sa ngayon, nakakapag-offer ng pinakamababang presyo ng kuryente, ay yun po yung ating i-consider. At bilang pag-assist din ng National Electrification Administration, part po doon sa demand ng mga electric cooperatives ay in-aggregate. Ibig sabihin po yung base load portion ng mga electric cooperative ay in-aggregate para mas malaki yung total capacity at mas malakas yung negotiating power at mas makakakuha ng mas mababa. So isa po ang central ko doon sa join ng aggregation para po mabigyan po natin ng mababang presyo yung ating mga consumers po. With regard naman po doon sa supply ng electricity ngayon, yung sa declaration ng ating system operator, ang National Grid Corporation of the Philippines, sa yellow alert at saka sa red alert. Ito po ay bilang babala, pag declare po sila ng yellow alert, ay binibigyan informasyon ang mga consumers, electricity consumers na malapit na matumbasan ng demand yung available power or available supply na within the day or within 24 hours. So, nagbibigay po sila ng babala para kahit pa paano po ay mabigyang informasyon yung mga consumers na kung maaari ay medyo bawasan yung paggamit ng kuryente para maiwasang mag-shoot up yung demand. At pag hindi po na-control, doon po nag-i-elevate sa red alert kung saan kulang na yung supply. Nagkakaroon na ng rotational brownout, yung manual dropping na tinatawag. Pero ito po ay umiikot within the Luzon grid. Kung tatamaan na yung isang area, sa araw na ito, sa susunod, ay doon sa ibang area naman po. Ang Sintelco ay naapektuhan third week at saka fourth week ng ng March, nung nagkaroon tayo ng under frequency trippings na mga about 30 to 45 minutes. So 2 beses po tayong naapektuhan noon, but itong mga succeeding declaration ng red alert ay hindi na po tayo nasama doon sa na-load drop. Bakit po nagkakaroon ng deficiency sa supply? Dahil may mga planta po tayo na hindi pa schedule ng kanilang annual maintenance. Pero nakakaroon sila ng forced outage because of also technical malfunctions doon sa kanilang planta, kaya nagkakaroon ng forced shutdown at bumababa yung available power or available supply sa Luzon grid. So yun po yung mga dahilan kung minsan kaya tayo naapektuhan din doon sa manual dropping o load shedding na pinapatupad ng ating system breakers. Thank you very much. May proposed follow-up question from Councilor Joseph. At this point, we have heard positions of engineer from Propuso Sintelco. I would like to yield it with the permission of the honorable members, some big bayan, would like to yield the floor to Attorney Maria Paz in relation to some information that she could share with us. For example, a comparative analysis of the generation charge vis-a-vis Sintelco with other power companies. Number 2, as to how other power companies could prevent blackouts because they have more power sources compared to
to Sintelco, and that the third one, yung patay sindi, may be prevented if Sintelco had more generators or could have anticipated the higher demand of consumers, particularly mga dan, which if there would have been an anticipated demand, the patay sindi could have been averted. I do not I do not consider this ideas as coming from my end, but I understand Attorney Maria Pasa's institutional knowledge of these matters. So, with your permission, Thank you. si Rabica, she had light on certain matters. Thank you, Councilor Vincent. Thank you, Engineer Bertus. Maybe recognize Attorney Maria Paz. Also, favor, if ever, kung pwede po tayo makapagsalita ng Filipino or ng Pangasinan, since we are also live on Facebook, para mas maunawaan din po yung mga kabalay natin. Actually, they're commenting a lot already here, but again, yung double ko, Attorney Maria. Salamat po, Attorney. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga representatives na nandito, especially from the agency concerned sa Belco. So, I'm here as a consumer, not only as someone who has a bit of a knowledge regarding sa mga generation. Now, mapapansin niyo ang mga land within the 4th district, tayo lang naiwan dito. Napapalimunan tayo ng Bagupan Electric Corporation. So kahit pa paano na i-compare ko yung service ng Simpelco sa Bagupan Electric Corporation because I also have an office sa Depot. Ngayon, yung first point is that yung sinasabi nila that there is a 3.5 increase in demand. Lately, so March and April, which they call it as extraordinary demand. Dahil na mainit ang panahon, kaya nag-jump siya from the 0.5 increase, as they said that happened before or last year. Pero yung pagtaas naman o pag-init ng panahon, it's nothing ordinary to us because as early as last sabihin ng El Nino, mainit ang panahon. So ano mo ang naging preparasyon ng Simpelco para dito, para matugunan ang init ng panahon, plus yung pagkakaroon pa ng El Nino phenomenon. Hindi natin narinig yun. Ang sinabi lang nila, there was an extraordinary. That's not extraordinary because it's already expected. Summer is expected. El Nino, since last year, sinabi lang. Pero ano ang mga stopgap measures na ginawa ng Simpelco, hindi natin narinig yun. Ang narinig natin is, mga patay sindi, the demand, nagkakaroon ng hotspot, it's all blamed on the weather and El Nino phenomenon. But like I said, yung mga phenomenon na yun na nasasabi, as early as last year, sinasabihan na tayo. Ngayon, may El Nino, affected ang Simpelco, affected ang consumers. Bakit hindi na nakaranas ng consumers ng record na gano'n? Ba't hindi sila nakaranas ng patay sindi? Bakit tayong mga taga-Mangaldan nakaranas ng patay sindi? Actually, hindi lang Mangaldan eh. Even San Carlos. Makikita mo sa Facebook, complaints from consumers in San Carlos, lalo na ang Dinmalay, inaward na nila ang sarili na most brown out municipality. Napapasa niyo yan sa Facebook. So it's not only us ang naka-experience ko. Pangalawa, nagkakaroon ng schedule interruption by NGCP or by the Simpelco by maintenance. And that's understandable because you also have to maintain yung mga equipment para ayos ang dami ng electricity. But why can't we go into shifting? Kasi sa DECOR, pag nag-schedule ang NGCP ng interruption sa isang bayan, for example, sa Jacinto, may maintain sila.
Pero hindi namamatay ng cells ito. Bakit kano? Nagkakaroon ng shifting from other power generating plants. Ang DECON has 5 sources of power generating plants. Hindi ko lang alam po kung sa Sintelco kung ilan ang kanilang sources. Ang magandang source nila is a renewable energy, which is the one solar farm in Nilumbot, Santa Barbara. Tapos meron pa sila from Mariveles, from Energy Development Corporation, GN Power, and sometimes sa West End. West End is the wholesale electric spot market kung saan pwede kang mamili doon. Aside from contracting directly with the power generating plants. So kung napapansinin niyo, every time, and this happened, I think that was April 6, nagkaroon ng scheduled maintenance ng Sintelco from 6 a.m. to 6 p.m. Nasa lahat ng mga taga-untran. Nasa Dagupan, nagpapalamig. Nandun sa Robinson, nandun sa SFR, nakikita-kita ang mga taga-untran. Bakit? Walang kuryente. Ano nangyayari sa livelihood ng mga taga-untran? Especially those who are very, very dependent sa electricity. Yung mga water refilling stations. Dependent sila dyan. Diba? Anong ginagawa nila? Nagsasara. Because they could not even afford to buy a generator para lang may continuing business. At yung power interruption, papapansin nyo palagi eh. Diba? It's not just once in a blue moon. Hindi eh. Palagi na nangyayari. Just last night, nangyayari. That was 6 years ago. Because the force was here, malakas ang hangin. Last April 28 at 9:58. This is Sunday, I think. Naka-experience kayo doon sa area natin, patay sili 5 times. 5 times. Tumawag ako, nag-aantay kami na may pumunta doon na from Sintelco na tingnan kung anong problema. Wala. I called Sintelco. Ako lang mismo tumawag. Sir, wala po kaming ilaw. Saan? Sa Silafica Street po. Hanggang doon, alam ko sa Silafica Street. Hindi ko alam po hanggang doon sa ibang street, sa ibang street. Tapos sabi ko, wala kayong ilaw? Opo. Bakit hindi alam? Wala nang report. Okay. So, nagpunta sila, pero it lasted for 1.5 hours na wala kami kuryente. And it's not just our street and in other areas, I think including the area of Cagawan Serra. Pero yung 5 times, patay sindi. Hindi namin alam kung puputin namin yung sakit sa ref, sa aircon, or kung ibabalik. Hindi namin alam yun. And that was 5 times. Kung hindi pa namin itinawag sa Sintelco, hindi nila malalaman na gano'n lang nangyayari. Tapos ito, yung personal experience namin sa Silafica Street, and I don't know if affected ang Abalos SB Drive. Palagi kami nawawala ng kuryente doon sa street na yun. Pero sa town proper ngayon, ang mga lampposts, street lamps, bakit may kuryente? Kami ka palaging wala. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Tapos mag-aantay ka na lang kung bakit namamatay. Pero sa ibang areas, meron. Palaging ang napupunteriya sa amin. One time tumaga ko, kasi ang source nyo sa gilig. May problema sa gilig. Yun ang palaging sinasabi sa akin. Next, doon sa cost, yung generation cost. Ang sabi ng Sintelco is mataas ang phone because of the Ukraine war. Mas mataas siya, pero couldn't you have negotiated na or pick another power supply company or plant for a better price? At sa website sa kaalaman ng lahat, you can actually see kung magkano ang generation charge sa ERC website. Makikita nyo na magkano generation charge ng Sintelco, magkano generation charge ng DECON. Makikita nyo doon. Ngayon, sa January pa lang, ang generation charge ng Sintelco is 6 pesos and 9 centavos per kilowatt. Magkano ang generation charge ng DECON? 5 pesos. Imumultiply mo yan sa kilowatt hour na consume mo.
February 24, ito ang pinakamataas. It was 7 pesos and 25 cents. Sa December, it remained 5 pesos lang. March, 7 pesos ang generation charge. Sa December, tumaas ng konti ng 5.2. April, ang generation charge ng Zimbabwe is 6 pesos and 67 centavos. Ang December, hindi tumataas na 6 pesos, 5.55 centavos. Bakit gano'n? Sa hirap ng buhay ngayon, sa taas na ng mga presyo, dahil sa inflation na yan, ang kapitong na sentavo na yan ay malaking bagay sa isang tao. Malaking bagay yan. Pwede mo lang i-shift yan, pambili ng pagkain. Yung matitipid mo na 600 pesos, 700 pesos, pwede mo lang pambili ng pagkain yan, pambili ng bigas. Why couldn't we negotiate a lower amount? Why are we settling for a high generation charge from these power plants? Sorry, yung mga dates na sinabi mo this year. Yes, 2024. Thank you. Yung nabanggit ng Engineer Corpus na from 2014, they have the lowest generation charge in the entire 2014. Yes. So, yung sinasabi nila na 2014, they have the lowest generation charge up to Before pandemic, before pandemic. And after pandemic, mataas na. yun na po yung gera. No, if kaya hindi ko nangyari nung ano, Saka yung yung demand po. But be that as it may, if other utilities could negotiate for a lower price, why can't we? Why do residents of Manila have to suffer sa mataas na generation charge? In terms of ano yung patay sindi, I don't know how they're going to resolve that. Tapos nung chinek nila yung transformer sa amin, pinagdadod ako sa bitana, sabi ko, may overload. Meron, sabi ko, anong gagawin? Ganun na lang. Walang, kung may overload, anong gagawin? The additional transformer, di ba? Nagtayuan ng may mga nagtayuan ng structure doon sa amin. Walang additional na transformer na nilagay doon. Iisa din lang. And I had this bad experience before when I was still living in Fernandina. Yung transformer ko doon, bakit kasi si Sofia Rivera. Pumunta si Pedro Pina. Ay, hindi kaya yung transformer yung doon sa bahay niyo at sa bahay ni Mrs. Rebecca. So, anong gagawin? Sabi, kailangan niyo ng bagong transformer. So, ang expectations namin, sila ang mag-provide. Kasi sila yung di ba, nag-provide ng electricity. Hindi. Kami daw ang bibili ng transformer. So, anong ginawa namin? Nag-share kami ni Mrs. Rivera. And the worst part of it, sabi nung kaya ako, punta sa amin yun na lang bilhin para mas mura. And we had to do that para lang makamura kami. Sorry, paulit po. Yung nag-offer na mas mura. Empleyado ng certain. But this was a long time ago when I was still single. Nung nakatira pa ako sa Feliza. Pero yun lang nangyari, nung pumutok yung transformer, kami pa ang bumili. Sabi ko, gano'n na ba ang sistema mo? Unlike sa depot, kung ano ang load mo, kung ano ang kailangan mo, they will provide it. You don't have to pay anything. Hindi ko alam kung gano'n pa rin ang sistema ng Sintelco. If you have the right to provide your own transformer, or sila ang magbibigay. Yun lang po. Sa akin lang po, that's why don't we open ourselves to other utilities that could provide better services. Maybe we could also invite them to share their own data and their own experiences. Yun lang. Thank you. Thank you very much, Dr. Maria Pascus. Before we proceed, Councilor Joel, yung may sagot po ba doon ang Sintelco? Sir, before we proceed, Councilor Joel, thank you. Would I be allowed to summarize the points raised by Attorney Serafic? Okay, sige. Before we proceed, yes, Councilor Joel. Attorney Serafic, among other points, stated
that Sintelco has a higher generation charge compared to other electric companies, specifically Baycor. I would respectfully ask Engineer Corpus to answer that. Number two, yung transformer, pag pumutok pa dahil mas dumarami yung consumers, yung Sintelco ba ang mag-provide or yung consumers? Kasi dumarami na yung consumers, siguradong puputok yun. Bakit Sintelco ang at bakit hindi ang Sintelco ang mag-provide ng transformers? Number three, pag nagpa-brown out dahil may scheduled maintenance, yung DECFOR na-anticipate yun at hindi nagkaka-brown out dahil may other energy sources. Ilan ang energy sources ng Sintelco at hindi magaya yung other power companies na hindi sila nagkakaroon ng hour brownouts dahil may ilang alternative power sources nila. Among others, Engineer Corpus. Alright, thank you, Joseph. Yes, Engineer Corpus. Yes. Unang-una po yung doon sa generation chart po natin, naipaliwanag ko na po kanina, yung kontrata po natin 2014 to 2025 at 2024 is firm contract. Sorry? Firm contract po yun. So, ibig sabihin, firm. Yung capacity po is contracted to that. At kung makikipagkontrata pa tayo sa other plants, will lead to over-contracting, which is magkakaroon tayo ng kontrata na hindi na magamit dahil over-contract po tayo na babayaran ulit natin. And for the renewables, malapit na po matapos yung mga renewables sa lugar natin. So, maaari na tayong makapag-source ng renewable energy sa ating mga renewable plants. Saan po yun? Sa Google yun po. Marami po yung magsusurputan doon. Yung Abuitis is about 150 yata yung megawatt. Yung Great Barracuda is 650 megawatts. But of course, they are nakadirekta po sa MGCP transmission line. But since they are rated in our franchise area, we can secure a contract with them kung matapos yung mga kontrata po nila. At Kontrata ninyo. Kasi 2024. yes po, and yung commissioning ng planta. At nabanggit ko rin po kanina na at this moment, at that time, nagkakandak po kami ng competitive selection process for bidding for the power supply. At ito po ay approved ng DOE, ng NEA, at published sa mga website ng DOE at saka ng NEA for open technology plants. Ibig kong sabihin, lahat ng klase ng planta na nag-generate ng mas mura o pinakamura ay pwedeng mag-offer po ng power. At hindi natin ililimit sa coal kung saan ay nagkaroon na tayo ng problema ditong period of contract po natin sa coal power plant. Hindi natin inaasahan na nagkaroon ng disturbed price ng raw coal sa worldwide, kaya hindi po natin na-anticipate yung pagtaas ng presyo. At saka hanggang ngayon po ay unti-unting bumababa yung ating coal price to nasa about $120 or $130 per metric ton na lang po. So, kaya po bumaba yung generation charge na rin po natin. Doon sa transformer, issue ng transformer, much better po kung ma-identify sana kung anong tawag dito, identify na empleyado ng Sintelco yung benta. For this period, we have replaced several transformers here in Mangaldan.
kung ang existing transformer ay 25, pinapalitan po natin ng 37.5 o 50 kVA. At yan po ay may record po tayo doon sa mga pinilitan natin. Yun nga lang po, hindi natin mapagsabay-sabay lahat at one time na mapalitan dahil it incurs a large amount of money para mapalitan natin lahat. At other units naman po ay within pa doon sa capacity. However, doon sa influx ng demand, may mga hindi natin maiwasan na babasted, but pinapalitan po namin yon into a higher capacity. Doon sa setup po ng may mga consumers po kasi tayo na kailangan nila ng dedicated transformer para doon sa kanilang building o kanilang mga installations. So as electric cooperative po kasi, yung dedicated facility sa isang consumer, yun po yung kailangan bayaran ng consumer kasi hindi mag-share yung mga other consumers doon sa cost of equipment na dedicated sa isang consumer. So ganun po yung setup po kasi ng electric cooperative. Kasi po na tayo ay non-stop, non-profit, wala po tayong provision for a working capital or profit para sa to provide or to supply yung mga dedicated facilities sa isang transformer. So yun po yung natin pag-doon sa private transformer or yung dedicated transformer sa isang consumer po, pag yun ay nasira o kailangan i-upgrade. So yun po ay to the account of consumer po sa individual consumer. Pero yung sa consumer natin, lahat po ng mga equipments ay pinoprovide po ng ating kooperatiba dahil yun ay shared contribution po ng lahat ng mga consumer po natin. Engineer, before we proceed po, no, para lang clarify po, magkano daw po ba yung private transformer if ever na, para alam nila yung rules talaga. Kasi may nag-offer na nila. Sila daw, magpo-provide. Nung pag-try ko daw, kabayaran. Sorry, Ilan sa ginawa yung alin. sa transporter. Meron daw, pwede daw Pero pwede pag dedicated lang sa kanila, sa building lang sila, tsaka nila pagbayaran. If ever po, magkano po yung kailangan bayaran for transport? It depends po yung sa size or yung capacity ng transformer. Ang pinakamaliit po natin ginagamit ay 10 kVA, ang sunod is 15 kVA, 25 kVA, 37.5 kVA, 50 kVA, 75, saka 100. Beyond sa 100, yun na po yung ginagamit ng mga commercial establishment po natin, yung matataas na capacity, 167 at saka 333. Alright, yun po ay sa inyo lang bibilhin. Under po sa resort ay yung consumer o yung applicant may choose yung kanyang provider or supplier. Provided it pass yung standard sa testing po ng utility ng yung standard sa Philippine Electrical Code. Okay, correct. Okay po, let's continue now to the last point of Attorney Pat. Sinabi Attorney Joe said, ilan po ba ang electric sources ng Sepelco? Hindi daw pumalit po sa PAT na makapag ano yung point hindi ba sa PAT na mag-shooting? May 12-hour brownout sa Makata, Sintelco, during maintenance periods. They work that prevent these 12-hour brownouts because they could shift to other power sources. They will have 12-hour brownouts. Sintelco has 12-hour brownouts. Can Sintelco do something about it? Yes po. Yung mga power sources po natin, like the generators, have interconnected sa system grid po.
ibig sabihin, hindi sila makapag-supply independently doon sa kanilang consumer. Kailangan na lang dumaan sa transmission line ng NGCP. Ngayon po, nagkakaroon po kasi yung Palinog Station ng NGCP at ng Labrador Substation ay strategically located within the franchise ng Bicor. So, pag nagkaroon po ng maintenance ang Labrador Substation ng NGCP, since within their area yung Balinaw Substation ng NGCP, nakakapag-transport po sila doon ng source. Wherein yung sa atin po, malayo, wala tayong direct connection sa mga substation ng NGCP from 69 to yung utilization routines po natin. Kaya limited po yung source pagdating sa transmission system. Yung NGCP na sinasabi niyo, yung isa sa Labrador, yung isa sa San Manuel. At sa Manuel at saka dito po sa Balinaw at Napagarang. Dito sa Tabarbarang. Yes, opo. Yun ay mas malapit yung dalawang yun sa Temeco kumpara sa Melbourne na sa San Carlos City. Yes po, kasi dito ang pinagkukuha naman natin is San Manuel at saka Labrador. Yung Balinaw at Santa Barbara is nasa pusot ng franchise area ng J-Corp. So yung 69 kV line, nakapag-construct sila para pag nagkaroon ng maintenance ng Labrador or San Manuel, nakakapag-ship sila sa Balinaw. Pero yung sa atin po kasi sa Maldan, malayo, at we have about 30 kilometers kung mag-construct tayo ng another 69 kV line that will cost almost 200 million yung line na i-construct natin. So, yun po yung isa din yun sa long-term po natin sa Maldan na magkaroon tayo ng other source other than San Manuel, Labrador, and Nagsaag station ng kung matutuloy po yung lahat sa sasakyan, malapit po kung pakuhanin natin ng 69 kV line kung matutuloy yung plan ng NGCP na mag-hook up ng short transmission substation sa may bandang San Joaquin. All right. Thank you, Engineer Joseph. Before we proceed to Joel, please. You first. Go. Engineer, we need to understand that this our problems is something that we cannot accept as a reality until the 200 million peso. But I think that we need other power resources will probably natin magbabayan para maiwasan natin yung pag-maintenance ng kagalaman ni ating Yes po, actually po, nagkakaroon ng GCP yan, para mag-configure yung setup ng Balinaw substation kung saan nakatap ng Tagupan Electrico. Sa ngayon po kasi naka-focus sila doon sa Balinaw, na in case mag-review tayo dito sa Bulacan, ay masasama doon sa metering nila. So yun po yung pinag-usapan with NGCP, kung in case na magkaroon ng mga scheduled interruption ng NGCP po na 12 hours, napakahaba po yun, ay kung pwede i-transfer ang incentive cost sa Balinaw din. Utilizing part of the 69 kV line po ng dito at yung NGCP 69 kV line. Sa ngayon po, nandun po tayo sa scheme ngayon. Nakapasok po tayo sa Balinaw dahil nagkaroon ng agreement ang Central Code Depot at saka NGCP doon sa 1-month period na maintenance ng NGCP sa San Manuel nila line. So, kaya po, yung nangyari po, nakuha ng 69 kV line na yun,
So, nawalan po ng ilaw ang magandang area ng St. Pedro at ang yung San Jacinto, Manawag at saka sa Pampanga. So, sa ngayon po, may nakikita tayo doon sa 69 days lang. Kaya sama po tayo doon sa parang kagabi na interaction kagabi na nagkaroon ng problem sa 69 days lang. Thank you, Engineer. And thank you, Joel. Yes, Councilor Joel Meneses. At ang ito po yung celebration at kaya na pagkito at sa kasi mas naman na yung pagkito kasi ako na experience ako. Nailang na ako ng tatlo na yung transport ko sa pantalo. Hindi ko lang yung transport kasi private way eh. Pero yung pinawas sabihin ko yung amount ng tatlo na transport. Hindi na ako sa akin. Wala ako, hindi na ako sa akin, hindi na ako sa akin yung bayan ay yung pagpili ko ng transport. Pero sa inyo, kailangan din ako ng isang transport, bibigay ako, bibigay ko. Pero ako, yan, sabi ko yung parang hindi na ako magpalit sa transport, hindi na ako akin. Kaya kung kaya ako ba, sa transport, ayaw mo rin ako kaya transport. Kaya, pag ituloy mo yung people, sa kasipin, mas maganda yung people. Pag ginawa mo siya sa Islam, may napulong siya, at ako sa yan, experience ko sa ako. May parang mo, yung representation yan ko po. Yung parang tayo ito, ay municipal road. Ay hindi na parang sa akin parang hindi na benefits nila. Dulu, municipal road. Municipal road. Yung mga pasaran sa district, tayo sa loob, ay naman kung ng bibigan ng bibigyan. Paano sino ang mag-rate sa tempo ng marami? Kasi tayo pa electric poles sa mga magalingan dito na halos nasa gitna ng autonomik. Ano ba yan? Sino ang mag-rate sa panig ay kaya ng security mo. Ay nakakalang sa problema, ay nakakalang sa inyo. Yung sabi ko ng joint circular na pinirmahan ng DPWH at saka ng DOE, Department of Energy, ay yung sa mga natural o yung mga project implemented by DPWH. Yung mga projects po na in-implement ng local government, actually kung marami na rin po tayo na i-batas ng mga poste. Kung may mga naiwan po i-inventory na lang po ng ating area para sa scheduling. Kasi sa tuwing nagalaw po tayo ng poste, means may connection po sa ating community. So, sa mga inventory, i-cluster yung mga siguro kailangan lipat po at makakampo tayo ng scheduling. Sa mga kasi wala yung sa kung talaga na pagkakagawa ay pag pinag-review ko ay patay mo mga tapo. Pag patay mo ako, hindi pa mo na yun at hindi ka siguro ang pinag-isang sa kailangan kaya magtagal na yung bilang business na ito ng trabaho ng bio sa safety out until siguro sa 2026. Hanggang ngayon, ilan daw mga pagsasagot ng observe dito sa ating bayan. Hindi ko at wala po yung dito. Kung pa yun, puro sa lang ako sa ako sa report niya hanggang ngayon, 2024 almost 20 years. Dahil ang parang sinasabi ko,
Kasi nakakatalis ko pa. Ano yung mga Sige po, nandito po yung mga tao po lang dito, yung mga tao po natin sa mga magipag-coordinate po sa inyo para opo. Balikan ko lang po yung transformer na sinasabi nila yun. Okay. Kasi ayon sa kanya hindi na Sige po, makipag-coordinate po si Land Federation ng Transport natin para dun sa mga Sige po, pupunta po kayo ng Sheffield para doon sa mga priorities po natin. Sige po, yun po yung dito naman siya, narinig niya yung dispatches natin. Pupunta po sa inyo. Opo. Balikan ko lang po yung transformer yung concern niya sa po. Kasi nga po, napilawan ko na po yung pinagdito ng isang cooperative. Ang actually po, cooperative ay po para to spread or to implement yung ipinagdito ko para po ng gobyerno. Kaya wala pong pondo yan, kaya yung design ng kanyang rate, methodology, and undercut yung methodology. At sabi ko nga kanina, yung dedicated facility sa isang customer para repair yung cost ng equipment na yun kasi dedicated sa kanya yun. Walang ibang pupuka o itatapos doon sa transformer na yun. So, yun po yung operation structure ng isang electric cooperative. Yun po, na mabuo ang system ko ay matanda na. Ibig sabihin po, naunang ipinaganda yung Tigor ay nasa 70 years na yata sila, pero 48 malaki yung center ko. So, ganun po kalaki yung buwan ng pagkakabuo ng ating kooperatiba. At kung mapapansin po, kaya din po yung kooperatiba parang yan ng linya, yung mga lahat ng mga depo, lahat ng sityo, lahat ng mga sa aming nakatulan. Before, ay marami tayong na-energize na outside franchise area ko para magkaroon na ng ilaw, mag-umpisa na yung development sa area. And recently, dahil karoon na ng ating mga katuloy utility, pinuot na natin yung mga facilities na yun. So, ibig sabihin, kung wala ang system before na nag-energize dun sa mga barangay wala pang kuryente, hindi nila naranasan yung kuryente. Kaya po, binuo ng gobyerno yung electric cooperative. So, wala pang tundo before for loan utang sa national government. Yung kanyang pinapuntisang tundo na hanggang ngayon ay binabayaran kasama pa rin sa doon sa rate o doon sa structure na
ating ipinatawag sa ating mga consumer. So, ganun po ang insecure na ano po, yung insecure natin. Kaya nga po, yung ating mga dedicated equipment, facilities sa isang consumer ay nakayon sila po yung attention there. But to source it outside basta complies with the standard connectivity of the Philippine Electrical Board. Ang director po natin ngayon ay si Roland Tino. Meron po. May ginagawa. Sige po, ay papalit po. Thank you po, Councilor Joel Meneses, and thank you, Engineer Gomez. We have another question po from Councilor Attorney Juan Fernando Cabrera. The first time that the attention of to explain yung multiple our itself. This is the first time na explanation yung bakit nakakot na how this is the second time na siguro since hindi ako wala kapilan to live out in tao very minimal yung improvement. So, and sa transporters ng literal improvements kung sakali para sa lahat maka-acquire tayo ng transporters ating telco para makakabigay na dapat magandang service sa ating. So, pwede po itong month of April, we have purchased 100 units of different capacities of transformer para ma-augment at ma-address yung mga loaded transformer. Kaya yung mga dati na-replace more or less mga 15, including yung mga about to overload na transformer na may mga napapalitan na rin tayo. Dadagdag, ini-split natin yung location ng mga transformer para din po mas mailapit sa ating mga consumers. Yes, but we that's why we nalalaman ito. Wala pa rin improvement. So, what does that tell us? Ilan ba yung transformers? Yes po, maraming factors po kasi yung nagpo-cause ng brownout. But pag transformer related po yung interruption, meron po tayo ng full supply to replace. In case na busted prior to replacement, meron po tayong mga stocks. Mapapalitan naman po kagad. Ngayon yung mga other brownouts po, kung mapapansin natin, ang bayan mo na nakahati sa tatlong sirkito. So, pag nagkaroon ng maintenance ng DCP, kung naman tayo nagkakaroon ng municipal-wide pero local maintenance po natin, clustered po. Ibig sabihin, kung brownout sa isang area, isang portion, yung others po may ilaw. So, yun yung mga dati kasi rin din substation at nahahali sa tatlong set dito. Okay.
Yes, lang po kami. Hindi po tayo under sa sinusunod po natin na efficiency level, hindi po makakapasok yung mga workmates o mga condition. Program po ang ginagamit po natin ay yung mga amorphous rights na ito para sa mas efficient output. Yo, sige, proceed. Dahil sa alam mo na recently, may mga investment value, hindi myself, na hindi ko simple crossover sa ibang sources ng internet, solar, wala. Ang alam ko dahil dati, net metering, ang makakabit ng solar panel or solar energy, may kaya kasi ang apply sa wala na makakita and then I came across a video sa internet on yung mga requirements sa civil kung paano ka apply for I am seeing that 40 requirements, including requirements of CITU. And we do something about certain birthday, at least na yung option ng ating mga consumers na mag-install ng solar solar. Then do something about that certain mga requirements. Kasi mga nandito, like number 1, science, new electrical permit. Number 2, building permit, specifying everything again the solar project. Number 3, electrical plan, layout, to design by a professional electrical engineer. Nearest account number, fire safety clearance ang dami ko. Can we do something about this sa part ng center? And then, siguro, sa particularity ko sa gawin dito kasi sobrang dami na requirements. So, halos ang iba ko na yung mga nagpaplano na mag-convert into solar energy kasi sobrang dami na requirements. Pwede na tayo we need metering rule na nilabas po ng Energy Regulatory Commission. Yung mga requirements po ay nakakatalang po yan sa ating building code kung saan kailangan lahat ng mga structure ng mga kapital o komunikat ng mga electrical facilities masecure yung mga electrical permit po. At sa inyo, pag kumuha ka ng electrical permit, yun po, check nila kung meron tayong building permit or other permits na related sa pag-issue po ng electrical permit. Other requirements ay kagaya po ng mga account number ng PNS, reference lang naman po yun para doon sa account number natin para hindi magkawatak-watak yung sequence ng account number natin. So yun yung kailangan. Tapos yung sa kung existing na tayo, hindi naman na tayo kukuha ng or hindi naman hindi na kailangan ng pang-existing na po tayo na consumer. Yan po in general, as new, chikan. So pag meron tayong existing connection, may mga i-revise lang po ito mga connection. Not necessarily all ay i-provide po natin yan kasi existing na po tayo. Right now, we have more or less 90 million consumers sa coverage area po ng Central Co. Ranging from 12 kilowatt
to 10 kilowatt yung installed capacity ng kanilang mga solar rooftop. Ito po pag-avail na this is optional part of the consumer. Yes. Paano yung mga yung available? Solar panels. Pwede po tayong mag-install ng solar at standalone. Ibig sabihin, meron siyang dedicated load na susuplayan. Pero kung malaki yung installed capacity po natin at nakikita natin na kung minsan susupra doon sa demand ng ating bahay, ay pwede natin i-apply sa net metering para yung lalabas sa grid ay babayaran po ng utility, yung equivalent generation that during the month ng karoon ng export energy. So, makukompensate po yun. Halimbawa po, 100 kilowatt-hour lang yung gagawin natin. Nakapag-generate ng 200 kilowatt-hour yung solar rooftop natin. Yung 100, babayaran po ng Sexelco doon sa generation charge during that period. So, yun po yung compensation po or registered net meter consumer. Pwede po i-post online sa Facebook sa ating hindi na strict yung requirements for the agreement of net metering. Kasi ako pa lang, medyo nakakapag-parties pa lang. Pag existing po, mayroon doon yung mga as confirmation lang yung mga others. So mayroon na ba yung team para sa net metering makipag-communicate lang po tayo. Papasyalan tayo ng ating mga personnel na in charge sa net metering po. It is be posted online para sa lahat. Or Yes po, yung contact number at saka yung in charge sa department ay pwede natin kontakin para ma-assistan po yung applicants o yung would-be applicant na mag-process o mag-complete ang kanyang requirements. Thank you. Yes, we acknowledge Councilor Lorena Balsan and Councilor Dr. Kasi lagi ka rin yung mga kasama. Tapos, ang tanas na kailangan ano rin yung meron, pero kung aso nila, so, nakaroon ka na siguro ng transform. Yes, po. Yung aming internal manager is from Maasin. So, kabarangay yung Pilipinas po sila, si Miss Jo ang Sangilan. But, titignan ko, anong portion po yung sinasabi na yung palaging po? Kung kaya ako, 4, 7 at 6. Bigyan mo ng ating area po. Thank you, Councilor. Councilor, Christopher Mayor. Na may dalang naman sa consumers transmission charge, system load charge, and then transmission taxes and system load charge. Ano po pinapakit sa mga consumers Kung makikita po natin, napakahaba po yung resibo natin dahil ang Google Regulatory Commission ay inang-bundle yung charges. Ibig sabihin, para makita natin kung saan napupunta yung binabayad natin. Ngayon, ang power industry po natin ngayon ay nakahati sa tatlo. Ang generation, transmission, at saka distribution. May kanya-kanya po silang business. Ang generation ay for generation only. Ang transmission ay to transmit yung generated energy papunta sa mga utilities para i-distribute sa mga consumers.
At ang distribution utility, kagaya po ng Sintero, kami po yung nag-distribute na sa ating bahayan sa household level ng putahe. Ngayon doon sa generation charge, pass-through po ito, pass-through, kumbaga, kung magkano yung actual cost ng energy na pinili po natin, yun din po yung charger namin sa consumer at consider siya as revenue neutral. Ibig sabihin, hindi ka kailangan kumita doon, hindi ka kailangan malugi, kundi sakto lang doon sa cost ng power. Kaya po tayo mayroon tinatawag na fixed charge. Ito po yung inherent loss allowed by the allowed na batas po natin na i-pass on sa ating mga consumers para ma-support yung inherent loss sa ating distribution facilities. Inherent loss, ibig kong sabihin, pag nag-operate ka ng isang distribution utility o distribution facility, mayroon mga losses na inherent sa mga equipments mo, kagaya ng transformer, wires, meters, standard losses. Yun po yung acceptable level. Yun po yung isireset ng ERC at 10.25 sa ngayon sa mga electric operative. So, hanggang doon lang po. Pag sumubrang system of doon, hindi mo pwede pass on. So, regulated po yung 10.25. And for central po, it's slightly lower than 10.25 po yung distance po natin. Kaya within the cap po tayo. Yung sa back naman, ito po yung services na nire-renew natin, yung mayroong charge, yung DSM charge, at ito po ay nire-renew natin sa BIHAT, sa national government. Meron din po tayo nire-renew dito sa local, yung business tax po. Dito natin binabayad yearly, pero quarterly kami nagbabayad sa local government po, yung business tax na tinatawag. Pero yung sa BIHAT po, sa national government tayo nagre-remit. Hindi ko ba mabawat sa ito kasi parang yung mga target. Opo. Hindi pa magpapakahalaga yung mga center po Yung mga target po natin doon monitor group ng ERC. Hindi po tayo allowed na magbago o mag-pass ng charge ng electricity rate na hindi aprobado ng ERC. So, monthly po yan, minumonitor nila kung tama yung ating sasabit po tayo ng pagtuloyan requirement sa ERC. May mga sanggol bills po tayo na isinasabit yun for their review kung tama ba yung paglagay ng mga charges po. Hindi po ng simple po lang yung nag-charge po. Thank you, Councilor Romero. Engineer, kagabi, humingi tayo mga katanungan sa mga residente ng Pangaldan sa pamamagitan ng kanila ng mga comments. Ipapakita namin sa inyo yung ilan ng mga tanong nila. Ito, yung unang tanong na nasa last dito. Wait lang. Ayan. Nababasa ko lang. Pagtanong po kung bakit yung ba nilang nakatawad na galing po sa Ashley Gonzales. Pagtanong po kung bakit yung ba nilang nakatawad ay sobra kang magpatong sa bayarin kapag umiikot sila sa bahay-bahay. Kapag nagputol sila ng kuryente at naningin sila sa patong nila, ay distribution na ako na mabayaran tapos iba pa yung patong nila. Tapos kapag hindi ka nagbayad sa kanila, magagalit sila, hindi nila itatapin. Kapag sa iba na bayan, pinaghihirapan namin ng pera pero hindi po namin pinutulungan. Pinaghihirapan namin ng pera, hindi po namin pinutulungan. Tapos sobra sila kung maningil, nakakalungkot pero hindi po ako. Yan po ay Justin Awanan Gonzales. Engineer, kami din sa sagot po nyo dito.
Maraming salamat po at ano natin yung katanungan namin sa consumer natin. Dahil unang-una po, ang mga tagaputol po natin ay hindi allowed na magsingil o magsalita ng kahit ano po man. Yung ating electric bill ay pwede natin bayaran dito sa ating area office o collection office at sa mga online na gaya ng Gigas, ng 7-Eleven, or partners po ng ating CCK na online na pwede magbayad ng kuryente. Kung may mga ganang sitwasyon, lalo na kung identified na civil po employee, magawa ng ganun, i-report lang po sa opisina natin para mapamigat po natin na pagpulang aksyon. Dahil sabi mga po, ang ating mga bita-bita ngayon ay hindi allowed, kahit yung mga disconnection natin ay hindi allowed sa manigil ng kahit na ilang sitao na untap doon sa kailangang bayaran. So, kung ano po nandun sa electric bill natin, yun yung bayaran natin at wala na pong other charges. Yung penalty po as delinquent consumers, minimal po, napakalimal. At hindi ito lumalaki. Kung fixed, kahit ilang buwan po na nadili tayo ng bayad, ay yun lang po yung amount na parang pinaka-penalty po as delinquent consumers. Okay, maraming salamat, Engineer. Paspasin na lang po natin yung ibang question. Next question. Ito. Sabi ni Engineer Archie, ito, sige natin pag-usap. May isket na pagdating operations, preparation for this rain, etc. Question mark. How come ang wala ng kuryente? Ulitin ko, may schedule na managing operations preparation for this rain, pagka rainy season, sabi niya, how come ang wala ng kuryente? Ito po yung sitwasyon natin ngayong summer, na pag nagkaroon ng ulan, localized ng gusto po yung tawag natin doon. At hindi ito area-wide nag-occur, kundi sa isang particular lang na lugar. At nagkataon po kagabi, yung nangyari kagabi, doon sa may source po yung natamaan at naapektuhan yung supply ng ating kuryente. Kaya yung other parts ng Maltan, siguro hindi sila nakaranas ng malakas na hangin o walang ulan. Pero nawalan sila ng kuryente kasi sa source po yung naapektuhan ng ating localized thunderstorm o yung malakas na hangin at mga tulog at tiglan. Yes, we also, okay, my question, Engineer, before we proceed, my question po tayo from Barangay Kagawa, Jojo Fabia o Poblacion. Yes, pwedeng paabot yung microphone kay Kagawa. Thank you. Ayan. Bago tayo sa mga nasalita ko. Yes, Kagawa. Sa based on my sa social media, kaya buat wala susunod ang mga yang office. Wala ko nangyari, wala rin walang susunod ang tapo yang active na kasi kailangan ito, lalo na rin, dapat po ako hindi ko tayo, hindi ko nakalo niya, wala ko, hanggang wala ko man yung report ko sa amin, hindi sumasay kaya public information of officer yun, kaya sa mga sa Manila, nakakit ng pool sa gawa. Makatulog sa kanya nakapulungan kasi wala din nagsusunod na media nasabi sa mga katwa kaya so nasunod ko nagkaroon ng pagkakaya ng mga Manila
wala yung pag-express pag-ibig ko. Wala sa kanila. Aming apply yes, ko is open wide. Diba? Open wide. Then, kanila, then, kanila ko, secretary nila, usually ulit ako. Sa next week, may sleeping ko ako. Based on my eyes, saying problema ito sila. Yung yan. Yung papandang sa akin. Katulad matitriking. Diba? Kasi kung may pagyapan yun, ang utas ulit niya. Open wide. Open wide. Nung nangyari ko mo, suggest and release kaya so, may primary line na pa. Kaya may ulis mo. Ang mansulan din ng pwede diretso eh. Sinakalapian si Kausio Madrid, nalaman ako natin, mga kami social media, manatong member of the Manaya sa may NCO, actually chairman ng populasyon sa may community inasilpil ko, kaya magtutulog na talaga. Siyempre, ikintingaran mo, sa member mo lahat, ikintingaran mo, natagligong mo na. So, report, information, at least yung maganda, wala so, differential life. And also, ang mga oras, ang pagkagagupan, di man ang deklarasyon ko kung saan pagkakala, ang realisable, tanong babihan kami, kung saan ko lang din, kapag ang mga kulit, maraming kita yung kalagyan. Nagsan na din ang tungkos, parang kasi na kung hindi sa government, information na ng well, parang store, marami din ang central Pangasinan. Sa pagkakaan ko rin. Hindi ko usapan ko, maraming open na niya. Hindi rin ulo, maraming sana sikatunay natin. Kapag nahirapan na nila dito, pero may problema at na looking naman sa atin kasi sa mga tirada sa highway. Pero sa karatulan na may karatulan na different sa all the value. Sinagyat maasin ang ito ng Councilor Palos, kasi ang pagkakala niya gawin naman sa buhay niya. Kung saan mo tumatagpo, wala ka mga problema. Ang gawin ito, matala na ito. Pagkakumunod, mga suggestion ko mga may change line, mga high tension, nangyayari. Pwede tayo pa ng ko, wala sa musuman. Yes po, actually po kapag may mga portion na tayo nakalitan ng insulated or yung 3-wire na tinatawag. Yung ang insulation niya is 23 kV. Ito po ay nilagay natin doon sa mga lugar na yung may mga lugar na nalagyan na natin yung mga lugar na maraming kawayan, mga pong kahoy na magamat malayo sa linya natin, pag nagkaroon ng malakas na bugso ng hangin at may mga sanga na nakabaksak, ay bumabaksak sa primary line natin. Totoo kasi yung ating linya, karamihan ay construct late 70s o early 80s. At ang sabi ko kanina, ang kontrol ng kooperatiba ay puro utang ng gobyerno kung saan yung ginamit na materials before ay yung more economical at saka yung mabilis na magamit sa construction para yung program ng gobyerno ay ipatupad ng mas maaga. So, yun po yung mga product natin pinapalitan yung maraming puno, maraming kawayan. Nakakapalit na po rin po tayo ng mga integrated supported na primary line po natin. Great. Thank you po, Kagawad Fabio, and thank you, Engineer. Ito pa sa dami lang po natin yung next question. No? In relation to that also, sabi ni Jacqueline Sampaga, bakit ayaw bigay
ipakita ng Simpelco ang contact information nila sa billing statement. Dapat meron din sa mga LAN yung SIMI number na tatawagan para pag may blackout, madali po sila tawagan kaya ng decor. Okay, yun po. Meron din po sabi ni April Axel de los Santos, oo nga, yun ang kulang sa kanila. Walang call information sila binibigay para kung may tanong ang isang customer nila, madaling matawagan sila. Any feedback po on this, engineer? Lahat po ng number natin ay nakapublish sa Facebook page po ng Simpelco. At may mga nakapaskil na rin po sa ating mga area offices yung ating cellphone line, landline sa ating area office, including sa main office po. Maaari po nilang tawagan man doon pag mayroong mga concern na gusto nilang i-report para po makasinan natin. Alright, thank you so much. Actually, marami pa po dito mga questions mula po sa ating mga kababayan, and we are very grateful for their participation po sa kanilang mga questions. No? Before we proceed to my colleagues, dear councilors, or sa ating mga kasama po, we see our members working at home from Municipal Treasury Office. They are here. Any questions from the public? We're not working on the doing. Alright, from our councilors. Ito, last na lang. May nag-send sa akin kanina na text. Asa na yun? Ito. Anonymous daw po. Nung nilagyan ng transformer yung isang office ng gobyerno, next day, may kinayaran na almost 10 Tanong, talaga bang gagastos ang consumer kahit government agency ang magpapatrabaho? Yun po. May pinayaran mo na almost 10K noong nilagyan nila ng transformer yung isang building na sa government agency. Ang question nila, kahit daw po ba government agency, yung consumer daw po sa may gagastos? Kung yung transformer po ay dedicated dun sa building na paggagamitan at hindi po i-share sa ating mga consumers nearby doon sa yun po yung sasagutin po na natin end user o yung government agency po. Alright, thank you, Engineer. Last na lang po. Pakitanong po, Councilor, hanggang kailan daw po ba ang kontrata ng Simpelco sa mga LAN? May kontrata po ba? Prangkisa ang terya. Ang sinabi ito, kontrata. May prangkisa daw po ba? Ang 50-year po franchise po ng Simpelco will end end of 2028. So, yun po at sa ngayon, ang application ng franchise is sa Congress na po ngayon. Yung 50 years po, franchise is granted by National Electrification Commission and the National Electrification Administration. Thank you so much, Engineer Corpus. Any other questions po from our, yes, Attorney Maria Paz. Para makaupo din si Engineer Corpus. Thank you, Attorney. Sir, years na ako kasi while you were talking about mga challenges in palitan, mga poste, biduhin, tapos in-explain mo the nature of Simpelco as a cooperative and store the networks with our member consumers. So, lumalabas na you have budget constraints. You have budget constraints. What else, right? You have budget constraints. Tama ko ba? Nakikita mo, hindi ko ang financial standing ng Simpelco. Is it early? Is it easy? What, do we own Reyna?
Ano po? Kasi ako, I'm a consumer. I'm a registered consumer. So, I'm a part member of Sintelco. So, ano ang financial standing ngayon ng Sintelco if we could not go with the needs of the consumers na pag-take of customers, to change calls, to remove calls, and to answer the medical needs of the consumers. Ano ang financial standing of industry? Is it not early enough? Are you facing benefits? Ang sentero ko po, ang therapy, ay supposed to be kasi non-stop service oriented po yun. At pinagawa ko kami na yung rate structure ng electric cooperative under cash flow methodology. Ibig sabihin, nakabati yung kanyang rate doon sa mga araw-araw ng maintenance operation niya. Fixed operation maintenance so, yung sinabi ko kanina, yung umpisa ng electric cooperative, lahat ng tumulo ay pinautang ng gobyerno. Gobyerno po yung nagpaputang. Ewan ko lang po kasi nung nag-umpisa sa Sintelco, ay muro na sa year po, ang pinakasunod, hindi ko ba alam kung ano. But they should not Ano po ang financial standing? So ngayon po ay slightly net loss po tayo because dito sa nakakaang pandemic, marami pa tayong mga pinasisingil na electric bill. Ngayon ay nagkakaroon tayo ng participation activities. Meron tayong mga consumers pa sa like 5 months, 6 months. Yun po yung kinukul natin sa cases ngayon na ito yung naging effect pa ng pandemic before. Other utilities tomorrow, they cannot afford to extend yung payment up to 2 months, 3 months. Pero as cooperative, nabibigyan natin ng konsiderasyon yung ating mga consumers. At the same time, ay nakikipag arrange din tayo sa ating pausin tayo ng arrangements dito sa scenario. So, kung tatanungin niyo po, hindi po magkakaroon ng traffic or income, this is cooperative dahil ito ay non-stop non-profit. Yes, I understand that. When you say, but at least you should have a buffer amount or budget na hindi masasabi na net loss. Kasi when you say you're a net loss, why are you still operating? Saan mo nagaling ang net loss? Bakit hindi nasasabi yung net loss? Yes po. Okay. We have to respond kung ano yung mga sabihin natin galasin din sa mga uncertainties biyang doon sa rate ng cooperative. So, hindi natin piling pumayaan. Kaya kung ngayon, yung demand ng distribution transformer, we have to case beyond doon sa allocated o doon sa program because of the yung effect ng heat index na nagkakaroon ng mas maraming nagkakaroon ng overloading at minsan pantong sa pagkasira ng transformer. So we have to replace that. Hindi natin pwede pagkitayin if you have ang ilang araw, ilang buwan, pagkakabitay na we have to replace it. Thank you very much. Sir, sabi nyo naman yung check sa amin and overloading. Tapos April 28, hanggang ngayon wala pa nila. Yes, po, kasi hindi lang ano natin ay yung load ko natin ngayon ay kumbaga artificial increase because of the heat index. But some of our transformers are 90 to 95% loaded if under normal situation. Let me go back. You said you're operating at a net loss. So yung net loss ninyo is because you have debts sa mainland. Ano po? Net margin, before interest po. Before interest, we are net margin.
Yung reinvestment po, yun po yung cost ng maintenance po natin sa ating facilities na kung minsan ay lumalagpas doon sa target o doon sa quantity dahil sa mga program. Does the council debts with NGC EGCB, wala po. for the transmission line? With the power generation? With the power generator, because of yung collected electricity building ng ating mga residential consumer. So how much is that? Siguro, some consumers na still 5 months or How much is the difference in the power generation? 1 month delay. And that's roughly how much? More or less around 500 million. 500. Thank you, Engineer Corbusa, for the your council. Are there any final questions before we proceed to our regular session? Yes, go ahead. Yes, Councilor. 500 million yung There is a clarificatory question here. 500 million yung utang ng Sintelco. 500 million Per pesos. month delay po, per month delay. Yung settlement namin ng power grid because kukuliktahin din namin sa mga shipping sa mga customer po natin. Which amounts to 500 million. Did I hear you right? Sir? Yes po, yung delay po namin sa power supplier is the delay of payment of electric bill din ng ating mga consumers. Kaya ngayon po, nakakaroon kami na sa massive collection activity which includes disconnection. Kasi doon lang po natin umiga yung consumer ng kaya. Kasi kung puro notice lang, hindi po nila pinapansin ito. So, we have to resort after disconnection. I was told yung mga dan ang magandang pagbabayad kumpara sa Sintel at San Carlos. Maganda po, pero delay din po yung after consumer po natin. Sa LGU po, luckily, updated po tayo. But sa other consumers po natin, mga residential Mga barangays, may delay. Ang mga barangay po, meron din mga barangay na still meron pa rin actually na ibigay yata natin yung data. May consider yan para magamit doon sa budget hearing ng mga barangay. Yes. Nag-request po tayo that was last year or earlier this year. Kaso until now, kasi isang barangay pa lang nakapasok yung budget. So hindi pa namin examine sa year. But thank you for providing us kasi we learned na sa barangays about this. May mga debts din. No? So ang nangyari yung mga cook na bago yung barangay captain na napalitan yung dating kapitan na yan nila yung naklit mo conform sa ating system. So yun yung isa sa mga factors kung bakit tayo nag-request ng islaan. I think it's a confidential file kaya hindi natin na ibigay din sa mga ibang kasama natin. But it's in our file. Thank you. Thank you, Councilor Jose and Councilor Jones for those follow-up questions. Thank you, Engineer Corpus, for answering those questions. And for accepting our invitation for now. Are you expecting another invitation next year? Because last year, we remember that the management also needed for proving of visas were also present. That was because of some clarifications on the range ng ating mga program. If there are no other questions, we think on behalf of the Council o sa mga bayan ng lahat, nagpapasalamat po kami sa pangkuhan ng Silvero sa inyong pagdalo dito sa ating mga bisitas, kailangan yung past. No? And we hope that we get our answers here for us.
to discuss this also. Probably the Minister of Public Utilities could also pass the legislation on this matter. No? So, muling maraming salamat po sa inyo, Engineer and Attorney. May we have a recess for a quick recess, 2-minute recess. Let's have a photo. Okay, recess. With our text. Basta sinabi ni Consi Aldrin, Taga-Mangal din ira. Taga-Mangal din si Engineer Sherwin, si Ma'am Ken. Aldrin, kaibigan natin, magandang hangarin, hinandog niya sa atin. Boses ng mga kabataan at karamihan, kaya hinahangaan sa Aldrin, kaibigan natin, magandang hangarin, hinandog niya sa atin.
karamihan, kaya Aldrin, kaibigan natin, maganda. Again, we are still online. We're still live on so it's a percent unfortunately. It's like we will take the news. So to move that electric section, We need to, the committee reports, we have one committee report is beginning of the committee being conducted by the environment. On the review of the moving on for alongside that, but I the board is implementing RD 1903. Otherwise known as ecological solid waste management act of 2021 within the different powers of the government. Councilor Jason Romero, the Community Chair of the National Assembly. Thank you, Mr. Chair. The committee was held this afternoon at 3:10. It was attended by the committee member, legal officer, Mr. Pedrito Rivera, the Barangay Council of Bantayan, headed by their Mr. Kagawa, Melvin Leon, and also their administrator, Mr. Arturo Caballero. This ordinance was discussed by Article 7 and Article 8 of their ordinance regarding recycling fees for barangay waste management service. There were questions on how to determine large, medium, and small establishments. For the fees, but member officer Pedrito Rivera said, but we cannot base it of the grocer, but the type of the business. Councilor Attorney Cabrera suggested that would be a better if they apply flat rate of household and establishment. Since Barangay Bantayan Council has no right to collect the garbage, what does ordinance being implemented, Councilor Joel Meneses is willing to lend this track to the council of their spiritual donation, which every Sunday from 8 to 10 p.m. No after so that the committee hearing was adjourned until exactly 3:50 p.m. Therefore, I move for the adoption my committee report. It has been moved and seconded that the committee report to the Committee on Environment and Natural Resources be adopted. If there are any objections, hearing none, this committee report now adopted. We proceed to our calendar of business. We have unfinished business. We're circulating. We have ICP resolution of moving barangay ordinance number 1 of 2024. Of the Secretary Barangay of the South of their ordinance, naming the foreign department of zone market of the South of going to our calendar business, Alfredo A. Katagay was within the concurrent powers of the Assembly of Barangay. Yes, Councilor, Yes. as member of the committee, as the co-chair, as the chair of the rules, I believe we have important to submit several documents for very important to comply with some requirements, which until now is not been complied with. So with that, I consider to move for the deferment of item A. item A, or the resolution of barangay itself is now deferred. We proceed to item B, and the resolution of moving barangay ordinance number 1/2024 of the Assembly of Barangay of Bantayan on their ordinance implementing barangay number 9003 as within the conferred powers of the Assembly of Barangay. Councilor Jason Romero, the chair of the Committee on Environment and Natural Resources, and that's been moved and seconded that this measure be deferred. Are there any objections? Hearing none, item B, or the resolution of Barangay Bantayan is now deferred. For first reading, we have item C, the resolution of moving barangay resolution number 2026 of
2024 to 2025 na tubig, replacement plan, kung parang ganun dito ba ng Pangasinan kung fiscal year 2024 and the resolution authorizing the 2024 annual budget of the same barangay and operating for the fiscal year 2024. May I ask Councilor Gloria Avalos as member of the Committee on Appropriations. For item CA3. Yes, Councilor Gonzi. Thank you. Yes, I vote for the schedule for the committee hearing. It has been moved and seconded that these resolutions of regarding the annual budget and the annual adjustment program plan of Barangay Knowledge be scheduled for a committee hearing next week before our regular session. Are there any objections? If none, the specials are now scheduled for the hearing. Item please be resolution to frame yung barangay may dati na nangyari sa pag-iwan ng mga member of the People's Law Enforcement Board of the Municipality of Pangasinan. Councilor Steps, National Committee, Chairman of the Peace and Order and Public Safety. The schedule is for third reading to allow Kapitan Mayla to attend the next week's hearing. Would that be okay? There is Find a need for such approval of the resolution. That the President speak. It has been moved and seconded that this measure be scheduled for third reading. And that's, kung barangay Mahilang Pinagdan, so barangay Malabang will be invited also to be present in our next regular session. Are there any objections? If not, this measure is scheduled for third reading. And then the resolution strongly requesting Honorable Senator Joseph Quick for Chief Ejército, House of Senate, GSIS Building Financial Center, for intersection support and financial assistance in the total amount of 18.5 million for 1 year rehabilitation for improvement of Salahan Road, rehabilitation, improvement of Pugo, also for items, same for items G, H, I, J, K, L, M, N, and O. Thank you, Mr. Leader. For items F, G, H, I, J, K, L, M, N, and O, which are all resolutions requesting our respective senators to fund some of our infrastructure projects in the LGU Mangaldan. May I acknowledge the chairperson of the Committee on Infrastructure, Councilor Joel Meneses. Thank you, Mr. Chair. My colleagues, I recently provided a resolution from I with all respective senators for the support of financial assistance of our respective private in our town department. It has been moved and seconded by Councilor Meneses that items F to O be approved. Are there any objections? Hearing none, these measures are now. We have reached our business. For first reading, we have this ordinance institutionalizing the Father's Day and Mother's Day Special Incentive Program for qualified LGU employees in the municipality of Pangasinan for the implementation of
is there a specific country you have to take care of this? We have those that there can work on. So, it is saying I move that item to the time before I will conduct the release na would like to get. But to study first is proposed ordinance. It has been moved and seconded that this measure, an ordinance institutionalizing the Father's Day and Mother's Day special incentive program for qualified eligible employees in the municipality of Pangasinan and appropriating funds for the implementation thereof be deferred. Are there any objections? Hearing none, the measure is now completed. And announcements before we. May announcement from our SBSEC. We understand that next week, we will be having our guests from Bukidnon po. Pupunta po sila dito sa araw ng 22 Miyerkules. Speak po ni First during age marketing conducted by April 15. I'll be asking the Sangguniang Bayan focusly for our baby proposals, particularly on the baby proposal of the municipality of Pangasinan. Alright, with that, everybody is invited, even our colleagues who are not physically present here, to be present on May 22 for the benchmarking of Bukidnon Sangguniang Bayan. With that, any announcement? Councilor Gomez? No more. Mr. Barrier, any announcement? None. So, kapatid none. Do you have any announcement, Councilor Serra? No surprising announcement for me, so I am moving. Yes, I am moving on the adjournment of this effective session. Alright, it has been moved second, the discussion will be adjourned. Are there any objections? Alright. Then this regular session is now adjourned. Thank you, everyone. Good evening. Aldrin, kaibigan natin, magandang hangarin, hinandog niya sa atin. Boses na